Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-recap. Ito na po ang karugtong ng kwento ni Vlad ng Sora, tayo na't simulan na natin. Sa kanlurang lungsod na daungan ng Naso, iniulat ng kapitan ng mga kabalyero ni Baron Isnep na ninakaw ang lahat ng supply na nakalaan para sa konde. Agad na nagalit ang Baron at hinarap ang kapitan. Tinanong niya ang kapitan kung ano daw ba ang ibig sabihin nito. Sino daw ba ang maglalakas loob na magnanakaw ng mga supply na nakalaan para sa konde? Nag-atubiling sumagot ang kapitan, ngunit sumagot ito na mga sundalo daw ito mula sa Hainaut. Lalong nagalit ang Baron. Tinanong niya ang kapitan kung sigurado daw ba ito sa impormasyong kanyang nakalap. Tuloy pa ng Baron na alam daw ba nito kung gaano kalayo ang lugar na iyon mula sa Naso. Kahit pa daw nakasakay sa kabayo, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw ng tuloy-tuloy na paglalakbay para lang makarating dito. Tuloy pa ng count na nasa ilalim daw sila ng matinding pressure dahil naghahanda sila para sa isang pagkubkob, kaya mahirap daw paniwalaan na may magpapadala ng mga sundalo ng ganoon kalalim sa teritoryo ng kaaway. Saad ng kapitan na ganoon din daw ang naisip niya, kaya ilang beses daw nitong kinumpirma ang impormasyon. Ngunit ayon daw sa mga nakaligtas, tila tiyak na sila nga daw ang gumawa nito. Tuloy pa ng kapitan na ang namuno daw sa kanila ay nagpakilalang kabalyero ni Lady Alicia. Nang marinig ang pangalang iyon, lalo pang sumama ang ekspresyon ng Baron. Mahigpit niyang hinawakan ang ulat na nasa kanyang kamay at sinabi nitong imposible daw. Tiningnan niya ng mabuti ang kapitan at tinanong niya na ang ibig daw nitong sabihin, ay talagang mga tauhan ng Hainaut ang mga iyon. Tinanong ng Baron ang kapitan kung paano daw sila nakarating hanggang dito. Sumagot naman ang kapitan na hindi daw nila alam, sinabi lang daw ng mga nakaligtas na mabilis na sumalakay ang mga iyon. Sinunog daw nila ang lahat ng supply at agad na umalis ng walang iniiwang bakas. Tinanong ng Baron kung saan sila nagpunta. Sumagot naman ang kapitan na hindi rin daw nila alam. Tuloy pa ng kapitan na maingat daw na itinago ng mga sumalakay ang kanilang mga yapak, at halos walang naiwan na bakas na maaaring magpahiwatig kung saan sila nagtungo. Mabilis din daw ang buong pag-atake. Kaya bago pa man makapag-react ang mga sundalo, nasusunog na ang kanilang mga supply at wala na roon ang mga sumalakay. Dahil sa sobrang galit, ibinato ng Baron ang hawak niyang papel patungo sa kapitan. Sinabi niyang ang tanging clue lang daw nila ay ang kabalyero ni Lady Alicia. Agad siyang nagbigay ng bagong utos at sinabi niyang humingi daw ito ng tulong sa ibang mga kalapit lungsod. Tuloy pa ng Baron na gumamit daw sila ng mga mersenaryo, mga tulisan, at anumang puwersang maaari nilang makuha. Gamitin nila ang lahat ng impormasyong mayroon sila, at hanapin ito ang mga taong iyon. Agad na yumuko ang kapitan at sinabi nitong opo. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ng silid ang kapitan. Naiwan ang Baron na nag-iisip patungkol sa nangyari. Napaisip ang Baron kung niloko daw ba sila. Hindi niya maiwasang pag-isipan iyon, hindi niya akalaing ang Hilaga ang unang nagsimula ng digmaan dahil kay Lady Alicia. Simula noon, walang tigil nilang kinokolekta ang impormasyon patungkol sa Hainaut. Ngunit ngayon, may isang tao dong konektado sa Hainaut family na biglang lumitaw ng napakalalim sa teritoryo ng kanluran. Tuloy pa ng Baron na mayroon daw bang ganoong tao sa Hainaut household. Paano daw nakarating sa Naso ang isang kabalyero mula sa sambahayan ng Hainaut nang hindi napapansin? At higit sa lahat, bakit personal na pinamunuan ng kabalyero ni Lady Alicia ang ganitong uri ng pagsalakay? Samantala, sa isang daan sa kabundukan, inililipat ang mga supply ng digmaan patungo sa kanilang destinasyon. Maingat na binabantayan ng mga sundalo at kabalyero ang convoy habang dumaraan ito sa makitid at paikot-ikot na daan sa pagitan ng mga bundok. Habang naglalakad ang mga sundalo, nagsimula silang mag-usap patungkol sa isang tsismis na kumakalat sa mga nakaraang araw. May isang kawal na nagtanong kung may narinig daw ba sila na kakaibang balita. Sumagot naman ang kasamahan nito kung anong balita daw ba ang ibig nitong sabihin. Sumagot naman ang isang kawal na ang mga convoy daw na nagdadala ng supply patungong sa Dermar ay palaging nira-raid. Narinig rin daw ng kasamahan niya sa huling nayon sa dinaanan nila. Umiling ang isa pang sundalo at tinanong nito kung ang mga tulisan daw ba sa bundok ang ibig niyang sabihin. Mga highwaymen, hindi daw iyon kapanipaniwala. Sino naman daw ang maglalakas loob para sa lakayin ng convoy nila? Bukod pa daw doon, nasa gitna daw sila ng digmaan. Tuloy pa ng kawal na hindi daw ito panahon ng kapayapaan.
Kahit pa daw ang mga magnanakaw na handang isugol ang kanilang buhay ay malamang na magtatago muna. Tinanong nito ang kanyang kasama na tingnan nito ang kanilang paligid, may nakikita daw ba ito kahit isang tulisan? Natahimik ang unang sundalo, wala nga siyang makita. Walang kampo, walang bakas ng mga paa, walang kaina-hinalang kilos, at wala ring taong tila sumusunod sa kanila. Dahil nakabiyahe na sila ng malayo nang walang anumang problema, lalong naging mahirap paniwalaan ang tsismis na iyon. Ngunit habang nag-uusap ang mga sundalo, may napansin silang liwanag sa tuktok ng isang malayong bundok. Noong una ay maliit lamang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lalo itong lumino. Bigla itong umakyat sa langit at naging isang malinaw na sinyas. Nagtanungan ang mga kawal kung ano daw ba iyon. Napatingala ang mga sundalo. Maging ang mga kabalyerong nagbabantay sa convoy ay tumingin sa direksyon ng liwanag. Ilang sandali silang nakatuon sa sinyas, iyon pala ang pagkakataong hinihintay ni Vlad. Pinutol ng mga tauhan ni Vlad ang lubod na nakakabit sa isang malaking puno. Biglang kumalas ang lubod at bumagsak ang puno sa gitna ng daan, nagkagulo ang mga sundalo at agad na sinubukang umiwas. Ngunit hindi lamang isang panig ang hinaranggan nila, may malalaking puno pang ibinagsak sa magkabilang direksyon ng daan. Tuluyan ng naharang ang convoy ng mga kabalyero. Wala nang madaling daan papunta sa unahan, at wala ring malinaw na daan pabalik. Nagsimulang mataranta ang mga sundalo at sinabi nilang isa daw itong ambush, at may gustong umaatake sa kanila. May mga sundalong nagbunot ng kanilang sandata habang ang iba ay pilit na naghahanap ng daan palabas. Dahil sa biglaang pag-atake, nasira ang kanilang formation at ang kabalyerong namumuno sa convoy ay agad na sumigaw. Sinabi niyang huwag daw silang mataranta, mga tulisan lamang daw ang mga iyon. Tuloy pa ng kapitan na bumuo daw sila agad ulit ng formation. Kapag nakapag-ayos na sila, madali na daw nila silang matatalo. Itinuro niya ang dalawang kabalyero at inutusan nito si Juan at Marco na pumunta sa likuran. Inutusan din nito ang mga kawal na bumuo agad ng formation. Habang nagbibigay siya ng mga utos, biglang lumitaw si Vlad sa kanyang likuran. Bago pa man makalingon ang kabalyero, mabilis siyang sinalakay ni Vlad at tinamaan siya at agad na bumagsak sa lupa. Napatigil ang mga sundalo sa paligid niya, hindi nila napansin kung paano nakalapit si Vlad. Ilang sandali lamang ang nakalipas, nagbibigay pa ng mga utos ang kanilang leader. At ngayon, nakahandusay na ito sa lupa. Tiningnan ni Vlad ang nahulog na kabalyero at napasabi ito na medyo kakaiba daw sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga natitirang kalaban, sinabi niyang hindi man lang daw sila nakapag-react sa kanyang pag-atake. Napatanong ito sa sarili kong, mga kabalyero raw ba sila, o hindi? Totoong nagulat si Vlad. Sinabi niyang madalas daw purihin ni Ramand ang mga kabalyero ng kanluran, ngunit hindi daw tugma sa reputasyong iyon ang mga taong nasa harapan niya. Dahil dito, mabilis na nagbunot ng espada ang mga natitirang kabalyero. Hindi na nila itinuring na ordinaryong mga tulisan ang mga umaatake at tinanong nito si Vlad kung sino daw ba siya. Unti-unting lumitaw ang hugis bituing aura sa paligid ng espada ni Vlad at kalmado siyang sumagot, siya daw ang taong pinagkatiwalaan ng isang marangal na baroness. Mas lalo pang naging malinaw ang aura sa kanyang espada, agad na nagbago ang ekspresyon ng mga kabalyero. Naunawaan nila kung sino ang kanilang kaharap. Siya, ang kabalyero ni Lady Alicia. Si Vlad, natigilan ng kabalyerong si Juan at Marco nang makita ang aura sa espada ni Vlad, akala nila ay mga tulisan lamang ang kanilang haharapin. Ngunit ang taong nasa harapan nila ay isa palang tunay na kabalyero. At higit sa lahat, lantaran nitong ipinakikilala ang sarili bilang tauhan ni Lady Alicia. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa mga palumpong ang iba pang tauhan ni Vlad. Galing sa magkabilang panig ng daan, sabay-sabay silang sumalakay. Dahil nakaharang ang malalaking puno sa magkabilang panig, hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang mga sundalo na maayos ang kanilang formation. Isa-isang napabagsak ang mga sundalo. Napasigaw ang isang kabalyero sa mga kawal nito na bumuo daw sila ulit ng linya, tuloy pa niya na kaunti lamang daw sila. Kung mananatili daw sila sa formation, kaya daw nila silang talunin. Desperadong nagbigay ng mga utos si Marco habang sinusubukan niyang tipunin ang mga natitira nitong mga sundalo at kabalyero. Ngunit napansin siya ni Vlad. Tinanong ni Vlad kung ano daw ang pangalan nito. Tuloy pa ni Vlad na dapat daw ay alam niya kung sino ang kakalabanin niya. Pagkatapos ay tumingin siya kina Juan at Marco at tinanong nito kung mga kabalyero daw ba sila.
Lalong nagalit ang dalawang kabalyero. Napagtanto nilang sinasadya silang tuyain ni Vlad. Hindi lamang iyon insulto, isa rin itong hamon sa kanilang dangal bilang mga kabalyero. Itinaas ni Vlad ang kanyang espada at nananatili ang kumikislap na aura sa paligid nito. Saad ni Vlad na sabihin daw nila ang kanilang mga pangalan. Halos wala ng pagkakataon sina Juan at Marco na makasagot. Samantala, sa county capital ng Bezid Sturma, nagtipon sa isang silid sina Count Bezid, ang kanyang panganay na anak na si Rudiger, at ang kanilang tagapayo sa militar. Nasa harapan nila ang isang malaking mapa na nagpapakita ng kasalukuyang posisyon ng iba't ibang hukbo. Inulat ni Rudiger na ang pinagsamang puwersa daw nila ng Hainel ay humigit kumulang 3,000 sundalo. Samantala, nasa 5,000 naman daw ang puwersa ng Gaidar. Tuloy pa ni Rudiger, na tumatanggap pa daw sila ng direkta at hindi direktang suporta mula sa 6 na sambahayan ng kanluran. Tumungo naman ang konde at sinabi nito na kung ganoon daw, ay maaari na nilang tawagin ang hukbong nagmamarcha patungong Hilaga na Western Allied Forces. Sa 6 na sambahayang sumusuporta sa Gaidar, mas malaki daw ang tunay na puwersa ng kanilang alyansa kaysa sa sarili nitong hukbo. Dahil dito, naging mas mahirap ang sitwasyon para sa Bezid at sa mga kaalyado nito. Tinanong ni Rudiger ang Count kung ano daw ba ang sinabi ng Iron Duke. Sumumpa daw ang Iron Duke na paprotektahan sila laban sa anumang banta mula sa labas, sagot ng Count. Tuloy pa ng Count na sa tingin daw ng Count na mukhang hindi daw sila direktang makakalahok sa kanilang digmaan. Sumagot naman si Rudiger, na gaya daw ang inaasahan, ang paglutas sa kaguluhan sa barony ng Othman ang kanyang pangunahing prioridad. Lalo na daw dahil walang nakaalam kung anong galaw ang maaaring gawin ng mga tanyag na Dragon Killer Knights. Sandaling tumahimik ang Count. Pagkatapos ay magsalita siya na sa papel daw, ang digmaang ito ay isa lamang lokal na labanan sa pagitan ng Dermar at Gaidar. Dahil dito, walang malinaw na dahilan para makialam ang ibang mga Panginoon sa Hilaga. Tinitigan ng Count ang mapa. Pagkatapos ay sinabi niyang 7 pamilya mula sa kanluran laban sa 2 pamilya mula sa Hilaga, malaking kalamangan daw iyon para sa kanila. Ngunit hindi nagtagal ay ngumiti ang Count. Gayunpaman daw, ay may isang malaking kahinaan ang Hilaga. Itinuro ng konde ang mapa at sinabi nitong para dong may nag-ayos ng lahat ng ito, may puwang silang maaaring pagsamantalahan. Lumipat ang kanyang daliri sa isang rehiyon sa likuran ng kanluran. Sinabi niyang ito daw ang lugar kung saan hindi pa ganap na nakapagpapasya ang ilang sambahayan kung aling panig ang kanilang susuportahan. Tiningnan ni Rudiger ang lokasyon at sinabi niyang hindi daw ba't naroon ang mga sambahayang kanluranin na hindi pa nakapipili kung kaninong panig sila papanig. Tumungo naman ang konde at sinabi nitong hindi pa daw ganap na pinuno ng kanluran ang Gaidar. Ang alyansa ng 7 sambahayan ay parang isang bigkis ng dayami na maluwag ang pagkakatali. Tuloy pa ng konde na sa unang tingin, mukha daw itong isang nagkakaisang hukbo. Ngunit hindi sapat ang tibay ng kanilang pagkakaisa upang harapin ang pressure mula sa iba't ibang direksyon. Kaya sila daw ang unang aatake. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rudiger at sinabi niyang bibigyan daw nito ng 8,000 sundalo, pumunta daw ito sa Sora at kumuha ng mga barko. Pagkatapos ay sundan daw nito ang ilog hanggang sa dagat at maglayag patungong timog. Tuloy pa ng Count na ang destinasyon daw ni Rudiger ay ang barony of Iznik at ang pinakamalaking lungsod daungan ng kanluran, ang Naso. Tumigil sandali ang Count bago nagpatuloy. Sinabi niyang kung hindi daw nito kayang sakupin ang lungsod ay wasakin na lang daw nito ng lubusan. Magalang na yumuko si Rudiger at sinabi nitong opo, ama. Naunawaan niya agad ang kahalagahan ng Naso, isa ito sa pinakamalalaking lungsod daungan sa kanluran. Kung makukuha nila ang lungsod, magkakaroon sila ng mahalagang himpilan sa kanlurang baybayin. Ngunit kahit hindi nila ito masakop, sapat ng wasakin ang lungsod upang hindi na magamit ng kaaway ang mahalagang daungan. Pagkatapos ay nagsalita si Rudiger na ang digmaan daw na ito ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong makakuha ng isang ice-free port. Sumang-ayon naman ang konde sa sinabi ni Rudiger, ngunit hindi pa daw nila kailangang isipin ang mga pakinabang na maaari nilang makuha. Ang mahalaga daw sa ngayon ay manalo sila sa digmaan. Gayunpaman, alam ng konde na ang pagkakaroon ng ganitong daungan ay matagal ng hangarin ng Hilaga. Sa loob ng maraming henerasyon, nais nilang magkaroon ng daungan na hindi naaapektuhan ng nagyayalong tubig. Kung makakakuha sila ng ganoong lugar,
mas magiging madali para sa kanila ang paglalakbay at pagpapadala ng mga supply sa pamamagitan ng dagat. Ngunit hindi hinayaan ng konde na maalis ang kanyang atensyon mula sa kasalukuyang digmaan. Sinabi ng Count na sila daw ang nagsimula nito, kaya sila rin ang dapat magtakda kung paano ito magwawakas. Tumalim ang kanyang mga mata at sinabi niyang nagsimula na ang digmaan, at wala siyang balak na hayaan ang kanluran ang magdikta kung paano ito magtatapos. Tuloy pa ng Count na ipakita daw nila sa mga agaw ng kanluran kung gaano kalakas ang hilaga. Magtatagumpay kaya ang plano ng Count laban sa mananakop? O baka ito na ang wakas ng Dermar at Bazid? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa susunod na kabanata mga ka-recap.